Kamusta mga kaibigan, mga kababayan, mga millennials, Gen Z at mga OFWs dyan sa abroad na nanonood habang nagpapahinga after shift. Welcome back to the channel. Ngayon, March 2026 ha, isang taon na pala mula noong March 11, 2025. Ang araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilala natin bilang Tatay Digong at dinala sa dahig para sa ICC. Pero ayon kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, hindi yan arrest, kidnapping yan. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Yan ang eksaktong salita ni Inday Sara Duterte kahapon. Grabe no? Isang taon na pero ang impact parang kahapon lang. Sa ilang mga minuto na ito, i-breakdown natin ito ng malinaw, fact-based, walang paligoy-ligoy. Sino ba talaga ang may sala? Bakit ganito ang sinabi ni Inday Sara? At bakit parang ginagamit ang batas para sa political revenge? Stay tuned kasi may mga twist na magpapaisip sa inyo. Teka, totoo ba ito? Like and subscribe muna para hindi kayo ma-miss ang updates. Let's go. Una, balik-aral tayo sa facts. Walang fake news. Noong 2018 pa, nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC under Tatay Digong. Pero nagpatuloy ang probe dahil sa drug war killings. Estimated 6,000 to 30,000 according to different sources. Fast forward to 2025, March 7, secret ICC warrant. March 11, pagbalik ni Digong from Hong Kong, inaresto agad ng PNP based on Interpol compliance. Tapos, dinala sa The Hague. Okay, bakit parang Hollywood movie? Arrest sa airport, private plane to Netherlands. Pero seryoso, si Sara calls it state kidnapping. Kasi daw, walang due process sa Pilipinas mismo. Hindi daw Philippine courts ang nagdesisyon. Foreign entity agad. Sovereignty issue yan, mga best. Okay nako, basahin natin yung statement po ni VP Sara. Okay? Ang pag-kidnap kay Tatay Digong ay isang test sa demokrasya natin. Due process at rule of law. Ang batas dapat shield, hindi weapon para sa politika. Dito, pinoprotektahan ni Sara ang legacy ng father niya. Hindi niya sinasabi na walang violation sa drug war. Pero ang point niya, kung may case sa Philippine justice system, dapat hindi sa foreign court na hindi natin kinikilala. PRRD supporters, tama ba? Sobrang valid yan para sa mga naniniwala sa Philippines first. Kung si Marcos ang hinatid sa ICC dahil sa confidential funds o iba pang issues, baka justice na tawagin. Hindi kidnapping. Double standard march. Ngayon, diretso tayo sa kritika, ha? Bakit parang si PBBM ang may kagagawan? Nung una, si Marcos mismo anti-ICC cooperation. Sabi niya, 2023 threat to sovereignty. Pero pagkatapos ng rift, nung nag-resign si Sara sa cabinet, nung impeachment threats, biglang compliant sa ICC. March 2025 arrest, nangyari under his watch. Kaya sa tingin ko, pagkatapos po ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay, nako, yari na. Ibig sabihin, baka makulong si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, alam mo na, allegedly, marami pong mga violations na nangyari at saka mga scandals under his term. Nako, pati si Congressman Martin Romualdez, lahat po ng sumusuporta sa pagpunta kay Pangulong Duterte sa Netherlands ay yari na. No? Bahala na kayo dyan. Okay. Nako, law used for personal interest connects the dots. Post-2024 viewed. Excuse me. Impeachment kay Sara, threats back and forth. Tapos Tatay Digong inaresto. Coincidence o calculated? Mga kababayan, kapag ang batas ginagamit para sa politika, hindi na yan hustisya. Yan ay hari-harian. At sino ang hari ngayon? Di ba obvious? Mga kababayan,
Sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #Wakudlan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Bakit importante ito sa inyo, mga kabataan at OFWs? Kasi yung drug war, sovereignty, political vendetta, ito ang magdi-define ng future natin. Kung okay lang na gamitin ang batas para sa revenge, bukas kayo naman ang target. OFWs ang remittances ninyo nagpapalakas ng ekonomiya. Pero kung walang hustisya dito, paanong bayan na uuwian nyo? Okay. Comment down below kidnapping ba talaga o justice? Sara, tama o Marcos ang tama? Okay. Sa international law, ICC jurisdiction, tricky dahil withdrawal pero ang punto ni Sara, extraordinary rendition, forced transfer without extradition process, parang violation ng human rights mismo. No Philippine trial muna. His admin cooperated fully. Sabi nga niya, compliance with Interpol. Pero bakit hindi defend sovereignty tulad ng dati? Political convenience. Mga bes, ang laban natin hindi lang para kay Tatay Digong, para sa prinsipyo. Kung papayag tayo na weaponize ang law, tapos na ang demokrasya. Support Sara's stand for true justice. Share this video para maraming makakaalam. Sa susunod na mag-post, si Marcos, mga kaibigan, ng Bagong Pilipinas. Tanungin natin, Bagong Pilipinas ba ito o may kidnapping sa dating presidente? Ha? Food for thoughts lang yan, mga kaibigan. Mga kababayan, mga kabataan, mga OFWs na nanonood kahit madaling araw dyan sa time zone ninyo, huwag pa kayong mag-off. Bago tayo magpaalam, dadagdagan natin yung diskusyon. 1 year na since March 11, 2025. Pero bakit parang mas buhay pa ang issue ngayon? Una, let's revisit the exact powerful words ni VP Sara kahapon. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Grabe, no? Intellectual yan. Diretso sa punto. Law as shield, not sword. Hindi siya nagrereklamo lang para sa pamilya. Pinoprotektahan niya ang bawat Pilipino. Kung okay lang i-bend ang batas para sa isa, bukas sino naman? Kayo, ako. Kung yung overseas na nagpapadala ng pera para sa pamilya rito. O fact check. Noong March 11, 2025, inaresto si Tatay Digong pagbalik from Hong Kong based on ICC warrant via Interpol. Walang local court hearing muna. Diretso extradition. Kaya, alam mo, yari to si Torre later on no? Anyway, extradition is style transfer. Sovereignty, itinapon sa bintana. At ngayon, March 2026, ICC Appeals Chamber just confirmed no release, citing flight risk pa rin, kahit may health issues. Pero alam nyo ba, may reports na si Digong na himatay sa cell, lab test without family knowledge, at basic medical care tulad ng ingrown toenail hindi agad ina-address. Inhuman yan, mga bes. Yung welfare checks daw ng Philippine government agency sa ICC detention, parang spy movie pero real life. Si Sara mismo nagsabi, abuse of power against a vulnerable person. Bakit ganito? Kasi political. Connect the dots. Post-REEF 2024 to 2025, resignation sa cabinet, impeachment threats, assassination joke gone wrong. Tapos biglang compliant ang admin sa ICC arrest. Noon, sabi ni Marcos, threat to sovereignty. Ang ICC ngayon, full cooperation. Anong nagbago? Diba obvious? Personal, political convenience. Sa ground, anong nangyari kahapon? Sa Davao, bring him home. Mas sa San Pedro Cathedral. Dumating sa Inday Sara, sinalubong ng supporters, marami nag-stay after, nag-interview, solid show of solidarity. Nationwide at sa social media, trending yung hashtag bring him home at hashtag justice for Digong. Pero sa Malacanang, reject agad. Lawful transfer daw. Classic gaslighting, pero facts don't lie.
intellectual angle para sa inyo, mga kabataan at critical thinkers. Ito'y test ng demokrasya. Kung papayag tayo na gamitin ang international bodies para sa domestic political vendetta, nawawala ang independence ng justice system. At para sa OFWs, ang remittances ninyo, yung nagpapatakbo ng ekonomiya. Pero kung walang rule of law dito, paano ang future ng pamilya ninyo? Dapat shield ang batas para protektahan kayo rin kapag umuwi kayo o nag-invest o mag-invest. Okay, kidnapping ba talaga o justice? Tama ba si Sara na vigilance needed laban sa weaponized law? Sino ang tunay na threat sa sovereignty? ICC o yung admin na nagbibigay daan? Share your thoughts mga kaibigan Respectful debate lang kasi yung ang totoong politika, hindi blind loyalty. At tandaan, ang katotohanan ay hindi natatakot sa oras. 1 year pa lang ito, marami pang chapters. Kaya patuloy tayong magsisigaw para sa hustisya, para kay Tatay Digong, para sa bayan. Sa bagong Pilipinas daw ni Marcos, may kidnapping pala ng dating presidente. Parang bagong plot twist sa teleserye. Pero ito'y real life. At kami, mga nanonood, ang extra, pero hindi kami extra sa laban na ito. Ngayon, mga best, salamat sa panonood hanggang dulo. Like, subscribe, bell on. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat.